Praise God. God bless you po, ating beloved preacher, Brother Roger Oliveros. Minamal tayo pong lahat ay tumayo at sama-samang manalangin ang ating dikilang Diyos ang siyang magpala sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakilat po pagpala po namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri. Kami nagluluwalhati at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, sa araw-araw, Diyos. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa aming pagdalo. Maraming salamat sa iyong dakilang pagpapala na hindi masukat, hindi mabilang ng mga pagpapala ang kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Hindi man po kami karapat-dapat, ngunit ang biyaya may patuloy na dumadaloy ng sagana sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa gabing ito, mahal na Panginoon, aming dalangin ng iyong paglalangis sa mga banal na salita na aming mapapakinggan. Buksan mo ang aming puso, ang aming mga pangunawa, maunawaan namin ang iyong kalooban. Huwag niya bang lingkod sa kanang akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, O God, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, pag-aalinlangan, demonyong pagod, demonyong antok, sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, tayo po ay makabalik na po sa ating mga kinaupuan. At bago po lahat, minamahal, all the glory, honor, worship and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings and golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and also to our beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children at whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor. Patuloy po nating ipinapaabot ang ating pangungumusta at pagmamahal sa mga tao na kinasangkapan ng ating mahal na Panginoon para po sa ating kaligtasan. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nawa ang kapayapaan at ang kagalakan na bunga ng presensya ng mahal na Panginoon patuloy pong maghari, mga minamahal, sa ating puso at kaisipan. Sa puso mga katuwang sa ating banal na gawain, beloved co-workers, beloved co-preachers, at sa lahat po ng ating mga musicians, sa lahat ng ating mga mag-awit, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na mga minamahal, patuloy na naglilingkod, nagpapakainit sa paglilingkod upang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon tayo po ay madatna ng Diyos na kaaya-aya sa kanyang banal na paningin, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga beloved workers from Cebu, beloved Ate Paset, Sister Grace, at ilan sa mga beloved co-workers, salamat sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Sila po'y payapa at ligtas na nakarating, mga minamahal, sa lugar na ito upang makasama po natin sila sa Kapaskuhan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Alam po ninyo, mga minamahal, maraming outreach po ang nag-aasam na sila'y makasama. Ngunit sidyang pinagpalang Sambuanga, mga minamahal. Amen? Pag hindi po Pasko, kasama po natin sila every New Year, mga minamahal. Kaya't napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, mga minamahal, ihanda po natin ang ating mga ballpen at papel, ang ating pong mga sarili, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the subject, the keeper of our soul. The keeper of our soul, ang tagapag-ingat ng ating kaluluwa. Jesus, He is the keeper of our soul. Say amen. Say amen. Ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya ang tagapag-ingat ng ating kaluluwa. That is the one of the very reason why He offered His life, died in the cross of Calvary, He suffered. Sabi ng Biblia, yung reason ng mahal na Panginoon is to save our soul. He came to save and seek the lost, mga minamahal. Ang layunin ng Panginoon, bakit po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, bakit po niya inalay ang kanyang buhay, mga minamahal, ito po'y para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. That's why Jesus Christ
He's the keeper of our soul. Amen? Siya po ang tagapag-ingat ng ating kaluluwa. Tayo po'y talagang pinagpala, mga minamahal, dahil yung pag-iingat ng ating mahal na start na tayo po ay naglingkod sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ito po ay patuloy nating nararanasan. Amen? Patuloy nating nararamdaman yung proteksyon, yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Bagamat sa mundo na ating ginagalawan, ay hindi na po natin ma-experience yung safety and security. Only in the loving hand of our dearest Jesus, doon po natin ma-experience, mga minamahal ko, yung safety at saka security. Amen? Dahil sa grabing mga kalamidad, trahedya, kaya wala na pong lugar, mga minamahal, na tayo po ay ligtas. Lalong-lalo na po, mga minamahal, yung mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tayo po na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating puso ay panatag. Amen? Dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Mababagabag ang maraming tao, mababalisa ang maraming tao, matatakot ang maraming mga tao. Ngunit ikaw, ako na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, payapa at panatag ang ating mga puso, mga minamahal, dahil alam natin ang Diyos nating pinaglilingkuran ay tapat na Diyos na nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba sila'y panatag na panatag dahil matibay ang kanilang bahay, konkreto ang kanilang bahay, pulido ang pagkakagawa. Ngunit magulat ka, mga minamahal, biglang may darating na mga ipo-ipo, nagkakaroon ng lindol, baha, mga minamahal. Yung ibang mga lugar, nagkakaroon sila ng sinkhole. Yung lupa ay biglang lumulubog, mga minamahal. Amen? So wala na pong safety lugar. Kung ang hinahanap natin ay safety na lugar, secure na lugar, safe na lugar, mga minamahal, wala po yan dito sa lupa. At alam po ninyo, pinapahintulutan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na wala ng lugar na safety dito sa lupa upang ang mga tao, mga minamahal, ay magtiwala sa Diyos. Upang ang tao ay manalig sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen? Dahil alam po ninyo, mga minamahal, totoo po yan. Wala na pong place na safe. Wala na pong place na secure, mga minamahal. At kung ang hinahanap natin ay safety and security, wala pong iba kundi sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng ating pinag-aaralan, we are living in the world that full of presumption, mga minamahal. Yung mundo na ating ginagalawan, tayo po'y nabubuhay sa mundong ito na ating ginagalawan ng mga tao ay punong-puno, mga minamahal, ng akala. Wala pong assurance, mga minamahal. Maraming tao ang nabubuhay sa akala. Tamang akala, maling akala, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, puno ng akala ang isip ng tao. Ang sabi rito, mga minamahal, akala mo, tama ka, yung pala mali. Amen? Akala mo malayo, yung pala, mga minamahal, malapit. Punong-puno ng akala, maling akala. Kagaya nga po ng kasabihan, maraming mga tao ang namamatay, minamahal ko, sa maling akala. Akala mo pera na, yung pala scam. Amen? Akala mo original, yung pala mga minamahal pirated, yung pala fabricated, yung pala peke, mga minamahal. Akala mo mapagkakatiwalaan, yung pala scammer, mga minamahal, swindler pala. So makita mo, yung mundo nating ginagalawan, punong-puno ng maling akala. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kung isipin mo, nakakatakot magtiwala. Nakakatakot, mga minamahal, maniwala. Amen? Dahil punong-puno ng akala ang puso at isip ng tao. Ngunit, yung mga akala na yan, hindi po yan ang pinaka-nakakatakot na akala. Yung pinaka-nakakatakot na akala, yung akala mo'y langit ka, ngunit pagdating ng panahon, sa pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka maisama sa rapture. Yun ang pinaka-nakakatakot na akala. Kaya, yung salvation, that is a must. Napaka-importante ng kaligtasan. It is more than wealth. Salvation is more than wealth. Salvation is more than treasure. Salvation is more than fame. Salvation is more than anything. Wala pong katumbas. Say amen. Wala pong katumbas,
Priceless po ang kaligtasan. Hindi mabibili, hindi mababayaran. Mga minamahal, ito hindi mo masusumpungan kung saan-saan. Ang kaligtasan ay masusumpungan lamang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ito'y higit pa sa ginto. Ito'y higit pa sa kayamanan. Ito'y higit pa sa katanyagan. Ang kaligtasan ay higit pa sa anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Kaya mahalaga ang kaligtasan. Yung pinaka nakakatakot na akala, yung akala mo'y langit ka, pero yung pagdating ng panahon, mga minamahal ng rapture, ay hindi pala tiyak ang iyong kaligtasan. Kaya as a believer, as a Christian, we need to make it sure. Amen? We need to make it sure na sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, tiyak ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Nakakatakot, nag-expect ka ng langit. Nakakatakot, nababalik ang Panginoon, ina-expect mo na kasama ka na kukunin ang ating dakilang Diyos. Pero in that very moment na dumating ang ating mahal na Panginoon, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang kisap mata, darating ang ating mahal na Panginoon. Siya po'y makikita po natin sa alapaap, mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, yung nakakalungkot, yung nag-expect ka ng langit. Amen? Pero dumating ang mahal na Panginoon, may iwan ka pala. Praise the Lord. Say amen. Diba? Yun ang pinaka-nakakalungkot na akala. Maraming mga tao na punong-puno ng akala. Pero ang pinaka-nakakatakot, ang pinaka-nakakalungkot na akala, yung akala mong langit ka, pero may iwan ka pala. Dahil sabi ng Biblia, dalawang babaeng nasa gilingan, kukunin ng isa, iiwan ng isa. Dalawang lalaki na nasa bukirin, kukunin ng isa, iiwan ng isa. So mayroon talagang kukunin. Amen. Amen. Andyan pa ba kayo, minamahal? Mukhang nasobra na ata kayo ng sopas eh. Hindi na maka-amen eh. Say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So meron talagang kukunin. Meron ding iiwan. Amen? Pero yung tiyakin natin, hindi tayo kasama doon sa maiiwan. Yun ang pinaka-importante, mga minamahal, na ilagay natin ating ikintal, iukit natin sa puso at sa isip. Tiyakin natin, mga minamahal, na hindi tayo maiiwan. Dahil sayang tong sakripisyo natin. Papayag ba tayo na masasayang lang itong sakripisyo na for how many years na tayo po ay naglingkod? For how many years na tayo nagsikripisyo? For how many years na tayo nagtiis? For how many years na tayo po ay nagpagal, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Papayag ba tayo, mga minamahal, na sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay may iwan? Siyempre, hindi tayo papayag. Say amen. Kaya, tinitiyak natin, hindi tayo kasama doon sa may iwan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya, doon tayo focus sa maisasama tayo. Kailangan maging qualified tayo doon sa sinasabi ng Biblia na kukunin. May iwan, may kukunin. Amen? Pag sumikapan natin, hindi tayo masama doon sa sinasabi ng Biblia na may iwan. Amen? Ang maling akala na dapat nating katakutan ay yung akala mo na langit ka, ngunit mapupunta ka pala sa impyerno. Yun ang pinaka nakakatakot na sa buong buhay mo, naglingkod ka, amen, naging devoted ka, mga minamahal, pero pagdating pala ng araw ng iyong kamatayan, impyerno ang iyong bagsak. Yun po ang pinaka nakakatakot. Kaya tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon, ay ating pong pinagsusumikapan, iniingatan natin ang ating sarili na hindi tayo magkasala. Tayo po ay nagsusumikap na bantayan ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, tiyak natin ang langit at buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Make it sure that you are real Christian. Tiyakin mo na ikaw ay totoong Kristiyano. Real Christian in heart, and in deed, and in truth. Dapat yun ang ating pagsumikapan, mga minamahal. Tayo po'y humingi ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung pagiging totoong Kristiyano, hindi po ito ganoon kadali, mga minamahal. Kailangan natin mag-spend ng effort, mag-spend ng time. Kailangan natin doblehin ang ating pagsusumikap upang tayo po'y maging pure,
maging totoo, maging karapat-dapat na Kristiyano sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyong yung definition ng word na Christian, it means following the steps of Christ. Kapag tinawag kang Kristiyano, you need to follow the steps of Christ. Amen? Amen. Kapag tinawag kang Kristiyano, and then kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, dahil ang Kristiyano lang ang tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kapag tinawag kang totoong Kristiyano, ikaw ay puspos ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa isip mo, sa gawa mo, sa pamumuhay mo, maging sa kaloob-looban mo, mga minamahal, ay pinagsusumikapan mong lumakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. You need to follow the steps of Christ. Dahil gusto mo maging Kristiyano ka, magiging worthy ka lang, mga minamahal, sa titulong ito. Dahil yung pagiging Kristiyano, ito po ay titulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay titulo, mga minamahal, ng isang tao, na kapag ikaw ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon at lumakad ka ng ayon sa kanyang banal at dakilang kalooban, mga minamahal, ikaw ay magiging Kristiyano sa harapan ng ating pinakamamahal. You need to follow the steps of Christ. So before you follow the steps of Christ, kailangan alam mo, mga minamahal, ang buhay ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Kailangan alam mo ang buhay ng ating mahal na Panginoon. Saan po natin mababasa yung buhay ng ang ating dakilang Diyos? Siya po'y nabuhay ng 33 years dito sa lupa, mga minamahal. Amen? So yung perfect example natin, yung perfect pattern natin sa ating paglilingkod, walang iba kundi ang ating minamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, He is our perfect example. He is our perfect pattern. Kaya nga po, tayo po'y tinuturuan ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dir, mga minamahal, na magbasa palagi ng Biblia. Amen? Magbasa palagi ng Biblia. Bumili ng Biblia. Dapat ang Kristiyano ay mayroong Biblia. Magbasa ng Biblia. Amen? Meditate the Word of God day and night. Basahin ang Biblia. Huwag hayaan na maalikabukan lang. Kukunin lang natin yung Biblia every service, every gawain. Pero pag walang gawain, hindi natin naaalala ang Biblia. So ang turo ng ating mahal na pastor, meditate the Word of God day and night. Basahin, pag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil the more na binabasa natin ang Biblia, the more na lumalalim yung ating pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. And then the more we know Him, the more we love Him. Habang lumalalim ang iyong pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, lumalalim naman ang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga sa isang Kristiyano na magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Dahil kapag malalim ang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon, malalim ang pagpapahalaga mo sa kaligtasan na binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kapag malalim ang pagpapahalaga mo sa kaligtasan na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi mo ibabargain yung kaligtasan na bigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo ipagpapalit yung kaligtasan na bigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Dahil naunawaan mo na ang kaligtasan na higit pa sa lahat ng bagay. Ika'y natutong umibig sa mahal na Panginoon. At kapag matuto kang umibig sa Diyos, matututo kang umibig sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya the more you know Him, the more you love Him. Kapag umiibig ka na ng malalim na pag-ibig sa mahal na Panginoon, hindi mo ipagpapalit yung kaligtasan mo sa eskwela, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan mo sa edukasyon, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan mo sa trabaho, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan mo sa negosyo, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan mo sa anumang bagay dito sa lupa na pansamantala at temporary lamang. Amen? Lahat ng ito ay pansamantala lang. Lahat ng ito ay temporary lang. Ngunit ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay magpakailan-kailan paman. Malakas na palakpak. Amen? Yun po ang ibig sabihin. Kaya nais ng ating mahal na Panginoon, lumalim yung pagkakilala. Ibig sabihin yung relasyon mo sa Diyos, lumalim. Dahil kapag lumalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, lalalim din ang commitment mo sa Kanya. Lalalim din ang relasyon mo sa Kanya. Dahil lubusan mo na siyang nakikilala. At kapag malalim na ang iyong
pagkakilala sa Panginoon, uulitin ko, lalalim ang iyong pag-ibig sa Diyos, at kapag malalim ang pag-ibig mo sa Panginoon, hindi mo ibabargain, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan mo sa anumang mga bagay. Bakit maraming tumatalikod? Bakit maraming nagbabackslide? Bakit maraming iniiwanan ng kanilang pananampalataya? Dahil hindi nila lubos na unawaan ang halaga ng kaligtasan. Say amen. Hindi na naunawaan ang halaga ng kaligtasan. Ikaw na nakaunawa sa kahalagahan ng kaligtasan, kahit matindi ang pagsubok, matindi ang problema, matindi ang mga persecution sa buhay mo, matindi mga minamahal ko ang kahirapan sa buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, mananatili ka pa rin na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo dahil naunawaan mo ang halaga ng kaligtasan. Yung Kristiyanong hindi naunawaan ng kaligtasan, kunting pagsubok lang, konting problema lang, konting kahirapan lang, hindi na dumadalo, konting turo lang, konting rebuke lang, konting pagsasaway lang, natitisod na, tinatalikuran ng kaligtasan na binigay sa kanila ng Panginoon. Bakit? Hindi nila naunawaan ang halaga ng kaligtasan. Say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Make it sure that you are a real Christian. In heart, in deed, and in truth. Tiyakin mo na ikaw ay totoong Kristiyano, mga minamahal. Amen? Hindi porket mahaba ang buhok mo, Kristiyano ka na. Hindi porket mahaba ang damit mo, Kristiyano ka na. Hindi porket nagbabasa ka ng Biblia, ay Kristiyano ka na. Say amen. Hindi porket umaawit ka ng makalangit na awitin, ay Kristiyano ka na. Ang sabi rito, being a real Christian are not based only in our outward appearance, but based for what is the intent of our heart. Amen. Yung pagiging Kristiyano daw po, yung real Christian, not based only in outward appearance. Hindi po basihan, mga minamahal, na ikaw ay Kristiyano na porkit mahabang yung buhok. Hindi yan po basihan na mahabang yung damit, maklaim na Kristiyano ka. Hindi po basihan na porkit mga minamahal, nagbabasa ka ng Biblia, may Biblia kang bitbit, Kristiyano ka na. Hindi po yan ang basihan. Ang sabi rito, mga minamahal, but based for what is the intent of your heart. Yung word na intent, yun po yung nais, yung inaasam. Doon po nakabase yung pagiging totoong Kristiyano, mga minamahal. Puso po ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon. Hindi issue, mga minamahal, kung branded ba ang iyong bag, kung branded ba ang iyong cellphone, original ba ang iyong gamit. Hindi yan issue sa ating mahal na Panginoon. Ang issue ng ating dakilang Diyos ay kung ano ang intent ng puso natin, kung ano ang nais ng puso natin, kung ano ang inaasam ng puso natin. Diyan nakafocus ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, si King David, ano ang kanyang prayer? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bigyan mo ko ng, likhaan mo ko, Panginoon, ng mabuting puso. Amen? Mabuting puso, malinis na puso, dalisay na puso. Yun ang kanyang prayer, mga minamahal. Dahil alam niya na ang Panginoon ay hindi nakapokus kung sino ka o ano ka. Nakapokus ang mahal na Panginoon sa intent ng iyong puso, sa laman, sa layunin, sa hangarin, sa nais ng iyong puso. Doon nakapokus ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, hindi ba sayan dito na professional ka, langit ka na? Worthy ka na? Hindi po, mga minamahal. Kaya makita mo, sometimes may mga nagsasabi, yung mga preacher dyan, hindi naman yan professional. Amen? Nag-i-English, wrong grammar naman. Nagtatagalog, wrong grammar naman. Totoo po yan. Hindi kami mga professional. Pero alam po ninyo, mga minamahal, kahit po kami hindi professional. Amen? Pero ang karunungan na binibigay sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon, dalisay, banal at kaaya-aya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya nga po, mga minamahal, in 1 Samuel chapter 16 verse 7, basahin po natin ang unang talata. Ito po'y 2 talata lamang po. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on height of his stature, because I have refused him. For the Lord sitteth not as man sitteth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng unang Samuel, talata 16, talata po ay 7.
Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng paningin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Okay na pala magsuot tayo kahit gusot dahil malinis ang ating puso. Hindi po, mga minamahal. Amen? Kailangan, kung planchado ang ating puso, planchado din yung ating damit sa ating pagsamba dahil humaharap po tayo sa hari ng mga hari. Pero but the Lord, mga minamahal, sabi ng ating napag-aralan, men look it on the outward appearance, but the Lord look it on the heart. Mga minamahal, ang tao, nakatutok sila sa countenance, nakatutok sila sa panglabas na anyo. He look it in the outward, man look it in the outward appearance, but the Lord look it on the heart. Nakafocus ang mahal na Panginoon palagi sa puso natin. Kaya ang ating prayer dapat, una, mga minamahal, ay linisin ng Panginoon ang ating kaloob-looban bago linisin ang ating panglabas, mga minamahal. Amen? Dahil sabi ng Biblia, kagaya ng mga Pariseo, sabi ng mahal na Panginoon, kayo katulad lamang ng mga nitso na pininturahan ng puti, ngunit ang inyong kaloob-looban ay nabubulok, ang inyong kaloob-looban ay inuud. Amen? Amen? Ito po'y maayos tingnan sa labas na itsura, ngunit ang puso ay puno ng galit, puno ng inggit, puno ng puot. Sabi ng Biblia, kayo'y katulad na isang nitso na ang inyong panlabas ay pininturahan ng puti, ngunit ang inyong kaloob-looban ay nabubulok. Amen? God, look it in the heart. Hindi po siya nakatutok sa outward appearance natin. Nakatutok siya sa laman ng ating mga puso, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, He focused the intent of our heart, mga minamahal. Doon siya nakatutok sa laman ng ating puso. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon, palagi nating bantayan ang ating puso, mga minamahal, na hindi ito mapagtagumpayan ng gawa ng kaaway. Kunin natin yung galit, kunin natin yung puot, anumang mga pagtatampo, anumang mga paghinanakit, mga minamahal, yan ay dumi sa ating puso. Yung pagmamayabang, pagmamapuri, pagmamataas, mga minamahal, pagiging palalo sa maraming mga bagay, yan po'y dumi sa ating mga puso. At ang mga duming yan ay nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yang sabi rito, we respect all the religion. Yes, we respect all the religion. But in the time of judgment, hindi magtatanong ang mahal na Panginoon kung ano ang relihiyon mo. Totoo po yan, mga minamahal. Amen? Hindi magtatanong ang ating mahal na Panginoon kung anong relihiyon mo. Hindi magtatanong ang ating mahal na Panginoon kung ilang taon na ang paglilingkod mo. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po siya concern kung saan kagaling na relihiyon, mga minamahal. Sapagkat ang importante sa mahal na Panginoon ay yung relationship. Ang kaligtasan, totoo, mga minamahal. Amen. Ang akala ng iba, pag maanib ka sa Jesus Miracle Crusade, tiyak na ang iyong kaligtasan. Hindi po, mga minamahal. Ang totoo po, ginamit, kinasangkapan lang ng mahal na Panginoon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero kahit nandito ka sa sektang ito, kahit nandito ka sa gawain ito, kung hindi ka naman, mga minamahal, lalakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon at ipapamuhay ang turo at aral ng salita ng ating mahal na Panginoon, mapapahamak ka pa rin. Dahil ang totoong kaligtasan ng tao, hindi sa gawain, hindi sa relihiyon. Ang totoong kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay yung ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Hindi po, porket nasa JMC ka na, nasa gawain ka na ng buhay ng Diyos, tiyak na ang iyong kaligtasan, hindi ka nagsusumikap, hindi ka gumaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Isa pong malaking pagkakamali ang nasa ating mga puso, mga minamahal. Ang kaligtasan natin ay nakadepende sa ating mga pagsusumikap. So pagdating ng ating mahal na Panginoon, hindi relihiyon ang itatanong sa iyo ng Panginoon. Hindi tatanungin ng mahal na Panginoon kung ilang taong ka nang naglilingkod. Amen.
Kaya wag natin ipagmayabang, wag natin ipagmapuri na tayo nakakilala sa Panginoon. Year 1986 pa, year 1990 pa, year 2000 mga minamahal. Wag natin ipagmayabangin yung tagal ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Dahil hindi po yan ang basihan ng kaligtasan. Yung basihan ng kaligtasan ay kung ano ka ngayon, kung ano ang laman ng puso mo ngayon. Ang kinukumusta ng mahal na Panginoon, hindi yung lumipas. Ang kinukumusta ng Panginoon, hindi yung mga nagdaan. Ang kinukumusta ng mahal na Panginoon, kung ano ang laman ng puso mo ngayon. Kung ano ka ngayon sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Last year, nakaraang taon, mainit ka, palagi kang dumadalo, kumusta ka ngayon? Last year, palagi kang, mga minamahal ko, nag-aayuno, nagtatapat sa pagbibigay, lumalakad sa kabanalan, pero kumusta ka ngayon? Di po ba? Kumusta ka ngayon? Yun po ang kinukumusta ng mahal na Panginoon. Hindi yung last year, hindi yung mga unang taon ng buhay natin. Hindi yan ang kinukumusta ng Panginoon. Ang kinukumusta ng Panginoon, kung ano ang laman ng puso mo ngayon, kung ano ang intent ng puso mo, kung ano, mga minamahal, ang sukatan ng iyong paglilingkod. Sapagkat minsan bilang isang Kristiyano, kung i-evaluate natin yung ating spiritual status, minsan mainit tayo, minsan malamig tayo. Say amen. Say amen. Minsan, nandyan yung ating eagerness, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Talagang gigil na gigil tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit masakripisyo, kahit mahirap, dadalo gagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Minsan naman, napanghihinaan tayo ng loob dahil sa maraming mga bagay. Amen? Kaya, sometimes, kung i-evaluate natin, nag-iiba-iba yung status ng ating spiritual standing sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya makita mo, mga minamahal, kung madatnan ka ng ating mahal na Panginoon, na ang puso mo ay mainit, puso mo ay maningas, ikaw ay puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, 100%. You are totally raptured. Ikaw ay makasumpong ng katiyakan sa buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pero kung masumpungan kang nanlalamig, masumpungan kang hindi puno ng Espiritu Santo, sapagkat sabi ng Biblia, yung Holy Spirit, that is the seal of our redemption. That is the assurance of our salvation. Yung Holy Spirit, kapag nasa yung Holy Spirit, that is the seal of our redemption. Yan po'y patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Patunay na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng ating beloved assistant pastor, mga minamahal, kailangan ng Kristiyano ay palaging mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Palagi siyang pinaghaharian ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, walang sino man sa atin ang nakakaalam. Siya'y babalik katulad ng isang magnanakaw, ngunit mapalad yung alipin na madatnan ng kanyang Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya hindi tatanungin ng Panginoon kung ilang taon ka nang naglilingkod. Hindi tatanungin ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, kung datihan ka ba, kung baguhan ka ba sa paglilingkod sa ating mahal. Hindi yan ang mga question ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nasa harap na ng mahal na Panginoon, in the time of judgment, mga minamahal, titimbangin ng mahal na Panginoon ang ating paglilingkod sa Kanya. Ang Kanyang itatanong, sinunod mo ba ang aking kalooban? Or kaya, binigay mo ba ang buhay mo sa akin? Yan po ang itatanong dahil dyan concern ang ating mahal na Panginoon. Kung isinuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Kung ibinigay mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Kung lumalakad ka ba sa Kanyang kalooban, mga minamahal? Or ipinapamuhay mo ba ang Kanyang mga banal na salita? Dahil naandyan ang katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Say amen. Kaya napaka-importante, mga minamahal ko, na tayo po ay magpakainit sa paglilingkod dahil mga minamahal, magpakainit sa pagdalo, magpakainit sa pagganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil mga minamahal, hindi nga natin tiyak ang lahat ng bagay. Amen? Hindi nga natin tiyak kung buhay pa ba tayo bukas. Say amen. Diba? Taglay natin ang kalakasan ngayon, pero hindi natin tiyak kung hanggang kailan ang ating buhay. Kagaya nga po ng awitin na aking narinig, mga minamahal, yung pag-aari natin ay yung ngayon lang. Yung ngayon lang ang pag-aari natin. Yung bukas, hindi natin alam kung buhay pa ba tayo bukas.
Ganun ang buhay, mga minamahal. Kaya nga sabi ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, kapag gawin mo ang isang bagay, isipin mo na ito'y huli na. Amen? Dahil hindi mo alam kung buhay ka pa bubukas, mga minamahal. Kaya nga po, we need to make it sure na tayo po ay malapit sa ating mahal na Panginoon. Napaka-importante yung ating commitment sa Diyos, yung ating intimacy, that is closeness, that is nearness natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Importante yung commitment natin sa mahal na Panginoon. Kagaya ng ating palaging pinapangaral, kung importante yung commitment mo sa asawa mo, kung importante yung commitment mo sa mga anak mo, kung importante ang commitment mo sa mga loved ones mo, mas higit na importante yung commitment natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dahil hindi natin saklaw, hindi natin hawak yung mga buhay natin, mga minamahal. Hindi natin alam, baka last na dalo na natin ngayon. Diba? Kagaya po ng inyong abang lingkod, mga minamahal, hindi ko hawak ang buhay ko. Pero patuloy akong nagpe-pray na, Lord, dugtungan mo ang buhay ko. Nananalangin ako palagi na, mahal na Panginoon, ano man ang karamdaman ko, pagalingin mo ko dahil gusto ko pang magamit sa iyong banal na gawain. Oo, gusto ko ng langit. Sino ba naman ang ayaw ng langit? Amen? Lahat tayo nagdi-desire ng langit. Pero, mga minamahal, isang malaking pagkakamali, kung nagpe-pray tayo, mga minamahal, nakunin na yung buhay natin. Huwag natin pangunahan ang ating mahal na Panginoon. May mga Kristiyano nagpipray na, Lord, kunin mo na ako. The big question is, handa ka na ba? Handa ka na ba? May bunga ka na ba? Di ba? May naakay ka na bang personal na bunga sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Kumusta ang paglilingkod mo? Kumusta ang pagkakristyano mo? Ikaw ay nagpipray na, kunin mo na ako, Panginoon. The big question is, handa ka na ba sa pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo? Huwag natin pangunahan ang ating mahal na Panginoon na kunin na yung buhay natin. No, isang malaking pagkakamali po yan. Hayaan natin na ang kalooban ng ating mahal na Panginoon ang masunod. Ang ipag-pray natin, bigyan tayo ng dagdag pa na buhay upang magamit tayo sa gawain, upang makatulong tayo sa gawain, upang patuloy tayong makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon na yung buhay na natitira natin upang hindi ito maging sayang. Amen? Upang hindi maging sayang ang buhay natin, gamitin natin ito para sa gawain, para sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil masasayang yung buhay mo, masasayang yung talento na binigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi mo yan gagamitin para sa kaluwalhatian at para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko tuloy, yung aking minamahal na pamangkin, beloved brother RJ, mga minamahal na matay, sabi ng aking mga loved ones doon sa Samar, sayang yung buhay ng batang ito. Batang-bata pa pero namatay na. Amen? Hindi po sayang yun. Everybody shout, praise the Lord. Dahil namatay siyang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sayang, yung buhay, mga minamahal, at namatay na hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal, yun ang sayang. Amen? Pero yung naglilingkod ka, mga minamahal, mamatay ka ng maaga, hindi sayang yun dahil yung buhay mo ay ilinaan mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung buhay na sayang, yung magkaedad ka ng 60, magkaedad ka ng 50, magkaedad ka ng 80, at ikaw ay mamatay na hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun ang sayang na buhay. Amen? Yun ang wasted life. Yun ang buhay na sayang, mga minamahal, dahil hindi siya naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Masasayang lang ang buhay mo, masasayang lang ang buhay ko kung hindi natin ito gagamitin sa paglilingkod. Masasayang ang talento, masasayang ang karunungan, masasayang yung kaalaman na binigay sa atin ng mahal na Panginoon kung hindi natin ito gagamitin para maluwalhati ang kabanal-banalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung ang desire ng puso mo na mahal na Panginoon, habang may buhay ako, habang may lakas ako, habang may hininga ako, mahal na Panginoon, paglilingkuran kita ng buong puso. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang lakas ko, ang buhay ko, mahal na Panginoon, para sa iyong kapurihan. Yun ang pinakamainam, mga minamahal na asam ng ating mga puso. Tiyak na bagay, ang buhay mo ay hindi po masasayang. Basahin po natin Romans chapter 14, verse 7 after verse 8. Amen. From the book of Romans chapter 14, verse 7 to verse 8. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.
For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 14, mga talata po ay 7 at 8. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na po. Napakaganda po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating pagbubulay-bulay ng mainam. Ang salita ng mahal na Panginoon talagang nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa. Sa verse 7, ang sabi rito, sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman sa atin ay hindi mamamatay sa kanyang sarili. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa ganang ating sarili. May Diyos na nagdudugtong ng ating mga buhay. Amen? May Diyos na nagdudugtong ng ating kalakasan. Araw-araw, may Diyos na nagdudugtong ng lahat ng saganang ating mga pag-aari, mga minamahal. Hindi tayo nabubuhay sa ganang ating sarili. Amen? May Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Yung lifespan natin, yung extension ng buhay natin, mga minamahal, bagamat minsan gusto na nating mamatay dahil napakahirap ng buhay dito sa lupa, mga minamahal, pero nagtataka ka, dinudugtungan pa rin ng Panginoon ang buhay mo kasi may purpose pa si Lord sa buhay mo. May layunin pa ang Panginoon sa buhay mo. Although na gusto mo nang mamatay, pero nabubuhay ka pa rin, may layunin pa, may gagawin ka pa, may ipapagawa pa ang mahal na Panginoon para sa iyo. O tingnan po ninyo yung testimony ng ating minamahal na kapatid. Nagtataka yung doktor, 9 years na siyang dinadala-dala yung ganong uri ng karamdaman. Sabi ng doktor, dapat sana'y patay ka na, pero bakit buhay ka pa, mga minamahal? Ini-extend ng Panginoon ang buhay niya dahil may layunin pa ang Diyos. May purpose pa ang ating mahal na Panginoon. May ipapagawa pa ang mahal na Panginoon sa Kanya. Yan po ang reason bakit ini-extend pa ang buhay mo. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, walang nabubuhay sa ganang ating sarili. Walang namamatay sa ganang kanyang sarili. Ikaw ay mamamatay, mga minamahal, kukunin ng Panginoon ang iyong buhay mo kapag wala ka ng misyon. Tapos na ang misyon mo, mga minamahal, dito sa lupa. Posible, nakunin na ng mahal na Panginoon ang iyong buhay dahil tapos naman ang misyon mo, mga minamahal. Kaya sa verse 8, ang sabi ng Biblia, sapagkat kung mga bubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y mga bubuhay. O kung mga mamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamatay. Kaya sa mabuhay tayo, o mamatay man tayo, tayo ay sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yun po ang mahalaga. Yung tayo mabuhay o mamatay man, ano man ang kahinatnan ng ating mga buhay, mga minamahal, ang importante, tayo po'y nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang assurance. Everybody shout, praise the Lord. Kung pahintulutan pa ng Panginoon na tayo po'y mabuhay, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Kung pahintulutan niya pa na tayo po'y mabuhay, gamitin natin yung buhay na yan sa paglilingkod sa Diyos. Gamitin natin yung buhay na yan upang tayo po'y maging kapakipakinabang sa gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kung sakaling dumating ang punto na kukunin ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag ka nang tumanggi. Amen? Huwag ka nang tumanggi, mga minamahal, sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay higit ang buhay natin doon sa langit. Amen? Maganda doon sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Wala nang lungkot, wala nang lumbay, wala nang kahirapan, wala nang pagod, wala nang pangamba, wala nang pag-alinlangan, wala nang lungkot, wala nang karamdaman, wala na lahat, mga minamahal. Goodbye problema na kapag tayo po ay nasa langit na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin ang mabuhay, tagumpay. Amen.
at para sa Kanya ang mamatay, tagumpay pa rin, mga minamahal. Wala tayong pagpipilian, mabuhay tayo, mga minamahal, tagumpay. Kung tayo po'y mamatay, tagumpay din po, mga minamahal. Kaya hinahayaan natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon ang masunod. Kung dudugtungan niya ang buhay natin, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung kukunin niya na ang buhay natin, ibig sabihin tapos na ang ating misyon. Ang layunin lang ng ating mahal na Panginoon ay itanim, ikintal sa ating puso't kaisipan, mga minamahal, na kung mabuhay ka o mamatay ka, ang mahalaga, mabuhay ka na sa kamay ng Panginoon o mamatay ka man, ang mahalaga, ang buhay mo, mga minamahal, ang kaluluwa mo ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil yun po ang kalooban ng ating dikiling Diyos. Kagaya ng aking sinabi, huwag natin pangunahan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang importante lang, mga minamahal, kung binibigyan tayo ng buhay, maglingkod ng tapat sa ating dikiling Diyos. Dahil dalawang bagay ang ating hinihintay, yung rapture at saka araw ng pagkuha ng Panginoon sa ating mga buhay. Araw ng pagdagit, araw ng pagkuha ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi natin alam kung anong mauuna. Mauuna ba ang rapture o mauuna ba na kunin ng Panginoon ang ating mga buhay? Hindi po natin yun alam. Amen? Tanging ang mahal na Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ba ang mauuna. Ngayon, kung mauna ang rapture, kailangan din natin maging faithful. Kailangan din natin maging karapat-dapat sa kanyang kaharapan. Kung mauna naman ang araw ng ating kamatayan, kailangan din natin matiyak na bago tayo marap sa Panginoon, meron tayong taglay na malinis na puso. So ano man ang mauna rito, everybody shout, praise the Lord. Ang pinaka-importante, tiyakin natin, minamahal, na tayo po'y kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil, mga minamahal, kagaya ng ating sinabi kanina, napakahirap, mga minamahal, nag-expect ka ng langit, pero sa araw ng pagdating ng Panginoon, maiiwan ka pala. Nag-expect ka ng langit, pero sa araw ng iyong kamatayan, itatapon ka pala sa impyerno. We need to make it sure, mga minamahal, na tayo po ay ligtas. Tiyakin natin na hindi tayo maiiwan, bagkus tiyakin natin na tayo po ay may sasama sa araw ng pagdagit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, minamahal ating awitan, ating purihin ang ating mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, hindi tayo nabubuhay ng saganang ating sarili. May Diyos na nagdudugtong ng ating buhay. Hindi rin tayo namamatay sa ganang ating sarili. May Diyos na nagpapahintulot ng araw ng ating kamatayan. Ang sabi ng Biblia, mabuhay man tayo o mamatay. Mabuhay tayo at mamatay. Nasa Panginoon, mga minamahal. Yun ang ating tiyakin. Ano man ang mangyari, mga minamahal, tiyakin mo na ikaw ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Don't waste your life chasing money. Don't waste your life chasing temporal things. Huwag mong i-focus ang mga bagay mo sa material lang ng mga bagay. Sapagat ang mga bagay na ito'y lilipas at mawawala. I-focus mo ang oras mo, ang panahon mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung mawag sa ating dikiling Diyos. Sa bawat araw ng aking buhay, aking nararamdaman pag-ibig mo katapatan. Kahit ako minsan ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo, di magbabago, mananatili ka kailanman.
Panginoon, sa'yo lamang ako. Ako sa'yo'y lumalapit. Glory to Jesus. Sa'yo, mahal namin, Panginoon. Isuko natin Nagpapasalamat sa iyong pag-iingat Kung tutugtungan pa sa ng bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman Kung dumating ang araw na kunin ang mahal ng Panginoon. pag-ibig mo, katapatan. Kahit akong minsan ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Haawitin ko ang kabutihan mo, di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man ito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo, di magbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Haawitin ko ang kabutihan, hindi nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Hawitin ko ang kabutihan, di nagbabago. Yes, Lord. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan, hindi nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan, hindi nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Minamahal, asamin natin ang dugtong na buhay, kalakasan, mga minamahal, upang magamit pa tayo ng mahal na Panginoon, upang makatulong pa tayo sa gawain,
upang maging kasangkapan pa tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal sa maraming mga bagay. Wala pong ibang gagamitin ng mahal na Panginoon kundi tayo. May plano pa ang Panginoon kung bakit niya dinudugtungan ang buhay mo. May plano pa at may misyon pang ipapagawa sa iyo ang mahal na Panginoon. Bakit hanggang ngayon taglay mo pa rin ang kalakasan? Dahil sabi ng Biblia, walang sino mang nabubuhay sa atin ng saga ng ating mga sarili. At wala ni isa man sa atin ang mamamatay saga ng ating mga sarili. Kalooban ng mahal na Panginoon ang lahat. Kung kukunin niya na ang buhay mo, ibigay mo ito ng buong puso nang walang pagtanggi at pag-aalinlangan, mga minamahal. Dahil yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tapos na ang iyong misyon dito sa lupa. Pero habang taglay mo ang buhay, habang taglay mo ang kalakasan, manatiling maningas, mainit na nagpapagamit sa Panginoon. Tayo ba'y manalangin sa mga oras na ito? Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin araw-araw. Salamat sa panatag na puso. Salamat sa payapang puso, mahal na Panginoon. Bagamat ang mundo'y nababalisa, bagamat ang maraming tao'y nababagabag, natatakot sa maraming mga bagay, ngunit kaming mga anak mo, taglay namin ang panatag na puso dahil ikaw, mahal na Panginoon, ang nagpapayapa sa bawat isa sa amin. Aming dalangin ang iyong patnubay, ang gabay. Mahal na Panginoon, na manatili kaming mainit, maningas na naglilingkod, habang taglay namin ang buhay na ito, mahal na Panginoon, na nagmumula sa iyo. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon, dagdag na karunungan, dagdag na kaalaman, dagdag na kalakasan, dagdag na buhay na ipagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, upang kami magamit mo pa sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, makatulong kami sa iyong banal na gawain, O Diyos, hallelujah, at dumating ang araw na kami iyong kukunin, buong puso namin ipinagkakaloob sa iyo ang aming buhay, mahal na Panginoon, dahil batid namin, O Diyos, na pagpikit namin dito sa lupa, kaluwalhatian sa iyong presensya, sa iyong piling, ang aming mararanasan. Doon ay aming maranasan ang walang katapusang kapayapaan, kagalakan sa iyong piling. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman sa ating mga webcast viewers. Mga minamahal, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa ating mga, o sa mga screen ng inyong mga gadget, ang kabilang kamay sa parte ng inyong katawan na may karamdaman, saway natin sakit, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, patong sa aming ulo, anumang karamdaman, pagalingin mo, anumang problema, lutasin mo, sa pangalan ni Jesus. Cast out right now, and by the power of darkness, sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, mga karamdaman, Panginoon, panlupay-pay, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa oras na ito. Minamahal, tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you. There is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, at ang pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo po lamang. At tayo na po'y dumako sa ating special love offering sa pananalangin kay Lee, ating beloved brother Harold Francisco. Tayo po'y manalangin.